Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yun, tuloy natin inshallah sa Nawaqidul Islam. Itong yung Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. Pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim. At dito na tayo nababad, ilang buwan na tayo dito. Kasi nga, maraming usapin na napapaloob dito. Al-wala wal-bara, jihad, da'wa, mga Muslim community, ngayon mga munafik, pakikitungo ng Muslim sa kapwa Muslim at iba pa. Mga ilang araw pa natin ito matatalakay, inshallah. Kasi maganda yung source na nakuha ko mula doon sa Durarosania, very detailed yung kanilang pagtalakay. So ngayon muli pagpapatuloy ng pagtalakay natin doon sa mga munafik. So ito tafsir ito ni Ibnul Qayyim rahimahullah. Doon nga sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may huling aya na banggit natin. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. May kita mo yaong may sakit ang kanilang mga puso, at ang tinutukoy dito na may sakit ang puso, mga munafik, mga nagpapanggap na Muslim. At munafik talaga na sa konteksto ng munafik na kafir, yung nagpapanggap na Muslim. Yudhirul iman wa yukhful kufur. Kumbaga, pinapakita nila ng hayagan ng iman, pero ang kanilang mga puso, kawalang pananampalataya talaga ang laman. At iba pa yung munafik, syempre na ipokrito. Ipokrito sa ugali, iba pa yun. Kasi pwede naman mananampalataya, pero ipokrito yung ugali niya. Hindi tinutupad yung pangako, hindi tumatalima sa usapan, sa kasunduan. Nifak din yun, pero yun na inifak, amali. Ito, munafik na etikadi ang tinutukoy dito. May sakit sa puso. Pero syempre, maaari din naman yung mananampalataya, meron ding sakit sa puso. Kumbaga, meron tinataglay na sakit o karumihan yung kanyang puso. Kasi di ba tinalakay natin, naalala nyo yung najasa? 2 uri, di ba? Ano yung 2 uri? Ma'nawiya saka hissiya. Hissiya ay physical na dumi, ma'nawiya sa puso. Shirk, kufur, bid'ah. So yan, pwede rin ganung konteksto. Pero dito, sa tafsir, ang tinutukoy dito na ang kanilang mga puso ay may sakit, munafik talaga. Kaya importante yung tafsir Kaya importante yung tafsir. Kasi kung babasahin mo lang yung Quran, iintindihan mo ng literal, maaaring magkakamali ka ng pagkakaunawa. Maaaring magkakamali ka ng pagkakaunawa. So ito nga mga munafik, yusari'una fihim. Nagmamadali sila patungo sa kanilang mga kakampi na mga kuffar. Yaquluna, at sinasabi nila, nakhsha an tusibana da'iratun. Natatakot kami na dumating sa atin ang sakuna. Yung tinutukoy nila na atin, yung kuffar na kasama nila at sila na mga munafik. Kumbaga, hinihimok na nila yung kuffar laban sa mga Muslim. Pero nga, sinungaling sila. Sinungaling sila. At kapag kaharap na naman nila yung Muslim, kakampi na naman nila yung Muslim. Kakampi na naman nila yung Muslim. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, innahu subhanahu kad hakam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay naghatol na sa mga munafik. Kaya nga yung mga munafik, kung dito sa mundo, maaring meron ding hatol sa kanila kapag napagtibay talaga na sila ay munafik. Hindi naman ito yung pagpatay, parusang kamatayan na agad-agad. Pero kung sila ay mayroong mga, kumbaga, magagawa na mapagtitibay sa korte ng mga Muslim, halimbawa pagtatraidor, yun maaari silang mahatulan doon. Pero mahatulan sila dahil lang sa pagiging munafik,
walang direktang hatol doon. Katulad ng pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga munafik sa Madina. Hinayaan lang niya sila. Pero since alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino sila, naaagapan niya kung ano yung kanilang mga plano. Katulad ng kung paano nilang sinunog yung Masjid Dirar. Pero minsan nagkakaroon talaga ng malaking pinsala yung mga munafik na natatagalan sila bago nila ma-resolba. Halimbawa niyan yung pinsala ng mga munafik doon sa Ghazwatul Khandaq. Naresolba na lang nila yung pagkatapos ng Khandaq, sinalakay nila yung Qurayza. At syempre yung ifk, yung pagbibintang kay Aisha radhiyallahu anha na siya ay nangalun niya. Hindi nila agad-agad yun na naresolba. Naghintay talaga sila ng wahi mula kay Allah kung inosente ba talaga si Aisha o hindi. Ngayon, isipin ng tao, inisip ko rin dito nung nakaraan pwede naman nila itanggi yun, di ba? Sasabihin nila, hindi magagawa yun ni Aisha. Pero syempre, naisip ko rin naman, na-realize ko, kung ganun ang gagawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di parang lumalabas, hindi nagkaroon ng due process. Kumbaga pinawalang sala agad niya si Aisha. So hinayaan, kumbaga sa hikmah ni Allah, pinahintulutan muna ni Allah na lumipas yung ilang mga araw. Kasi naging matinding pagsubok din to sa mga mananampalataya sa Madina. So doon nakita rin nila at nakilala kung sino yung tumatangkilik sa chismis na yun, yun din, sila yung mga may sakit sa puso o kumikiling sa mga munafik. Kasi yun ang unang katangian talaga ng munafik. Natutuwa sila na napipinsala ang mga Muslim. O natutuwa sila na mayroong intriga, mayroong kontrobersya sa mga Muslim. Kapag pang-araw-araw, walang kinikibuhalos yan walang sinasabi yan Pero kapag mayroong kaguluhan, tinan mo, lilitaw ulo niyan. Lilitaw ang ulo niyan at biglang nagsasalita. Tinan mo yung ganito, di ba ganito yung ganyan. Bigla yung lilitaw, bigla kang kakausapin yan. Pero kung sa araw-araw, hindi ka papansinin yan. Lilitaw lang yan kapag mayroong problema. So ganun yung nangyari din dun sa problema ng pagbibintang kay Aisha radhiyallahu anha ng pangangalun niya. Si Allah ay naghatol na sa kanila na sila nga ay kafir. Pero tayo dito sa dunya, wala tayong ihatol sa munafik liban na lang sa kung ano ang maaring may hatol doon sa mga krimen. Pero kung sa pagiging munafik lang nila, wala tayong, may munafik dito, nakatira rito, napagtibay natin ang munafik, hindi yun pwedeng kumbaga palalayasin natin basta-basta. Kung meron siyang gagawin na merong parusa, yun ang may parusa. Pero yung pagiging munafik niya, wala talaga. Walang direktang parusa. Kaya importante nag-aaral ng sira. Kasi mula sa sira, makikita natin kung paano in-apply. Makita natin paano in-apply ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng sahaba ang Quran at ang Sunnah. Kaya importante ang sira. Hindi yung kabisado lang tayo ng kabisado. Nakabisado natin Quran, nakabisado natin Hadith. Pwede naman natin alam yung circumstances, paano ito inilapat sa pang-araw-araw na buhay. Mahirap. Nanguhula lang ang tao kapag nagkaganon. At yun nga, wala ahsana min hukmihi, wala nang anumang mas mainam sa hatol ni Allah. Anna man tawallal Yahuda wan Nasara, at ito rin kabilang sa hatol ni Allah, ang kanyang hatol na sino man ang makipagkampihan sa mga Hudyo at Kristiyano. At syempre, pakikipagkampihan na ito na tinutukoy, pakikipagkampihan sa kasamaan. Pakikipagkampihan laban sa mga Muslim. Pero kung tayo makikipagkampihan sa kanila, kumbaga, makikipagtulungan sa mga mubah na paraan, halimbawa makikipag-alyansa tayo para sa negosyo, o kahit pakikipag-alyansa sa labanan, katulad ng nangyari sa Madina, pwede naman. Pero wag na huwag na ito ay magiging pakikipagtulungan sa kasalanan o pakikipagtulungan laban sa mga Muslim. Katulad nga diba sa nangyari sa Uhud, so kasama ng mga Muslim doon, yung mga Hudyo na lumaban. Meron din kuffar na nandun ng Madina na lumaban sa Quraysh. Pwede. Pero magkakaiba sila ng hanay. Magkakaiba sila ng hanay. Hindi sila magkakasama. Pahuwa minhum, ang tao na gumagawa nito ay kabilang nga sa kanila.
Yung Muslim, nagpapakilalang Muslim na loyal, o sabihin na lang natin loyal, i-translate, kasi yung tawalla, kasi yung tawalli, yun na siguro pinakamagandang translation, loyalty. Kasi kapag loyalty, so ito ay maaring sakop na nito lahat ng aspeto, pati puso ng tao. Yung kanyang puso ay kumikiling sa kuffar. Sino man ang loyal sa kanila, ay kabilang nga sa kanila. Yung وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, this is Suratul Ma'idah, verse 51. Sino man sa inyong loyal sa kuffar, siya ay kabilang nga sa kanila. فَإِذَا كَانَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنْهُمْ, binasil Quran, كَانَ لَهُمْ حُكْمُهُمْ. Sino man sa mga Muslim ang magiging loyal sa kuffar, kumbaga, sino man ang merong katangian na ganito, ang kanilang magiging hatol ay ganito nga. Ang hatol sa kanila ay ganito nga, ibig sabihin, kafir talaga. Kafir. So, syempre, hindi nga ito nangangahulugan na papatawan sila ng parusang kamatayan o ano paman. Maaari sila mapaparusahan sa anumang kasalanan o krimen na dudulutin ng kanilang loyalty sa kuffar, katulad ng mga munafik. Bawa, yung chismoso, di ba? Yung mga magkakalat ng chismis. Halimbawa, doon sa kalagayan ni Aisha radhiyallahu anha. So, yung mga munafik na nagkalat ng chismis laban kay Aisha, lalatiguhin sila 80 times. Pero yung mapaparusahan sila per se dahil sa kanilang pagiging munafik lang, walang ganun. Mapaparusahan lang sila sa kanilang kasalanan o krimen, inshallah. At binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, at yung si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, galit na galit sa kanya yung mga ligaw na sekta. Lahat. Galit na galit sa kanya ang mga ligaw na sekta. Mga Sufi, Shia, dahil sa kanyang Kitabut Tauhid. Pero merong isang ligaw na sekta, hindi sila nagpapakita ng hayagan na pagkamuhi kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yung mga Khawarij. Kasi mga Khawarij, sinasabi nila, sila raw ang tunay na nagsasabuhay ng paninindigan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Pero ang totoo niyan, inaangkin lang nila yun eh. Kasi kung titingnan natin yung paninindigan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa Al-Wala wal-Bara, ganito. Oo, kafir o murtad na matuturing yung mga munafik, yung mga nakikipagtulungan sa kuffar laban sa Muslim. Pero nga, hindi yun agad-agad mangangahulugan na papatawan silang parusang kamatayan. Yun yung sinasabi nila palagi. Dapat to pinapatay yung Muslim na nakikipagsabuatan sa kuffar o kaya loyal sa kuffar na wala ng due process. Yung mga terorista, sila na yung tagapagsiyasat, sila na yung hukom, yung judge, at sila na rin yung berdugo. Sinolo na nila lahat. So walang due process. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, sa kanyang paghahatol, may proseso. Kasi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ganun din. Bagaman sinasabi niya yung mga ganito, hindi naman niya tinangkilik yung katulad ng ginagawa ng mga terorista. Nagkaroon ng proseso. Kaya nga nakainis din na kumbaga, ang mga terorista kasing ISIS, lalo na, isinasabwat sila sa Ahlus Sunnah. Pagka ibabalita ng kuffar ang tungkol sa ISIS, tawagin nila Wahhabi, tawagin nila Sunni, o ano pa man, hindi Sunni ang mga Khawarij. Nag-aangkin lang sila na sila ay Sunni. Nag-aangkin lang sila na sila ay sumusunod sa mga paninindigan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, pero wala silang kinalaman talaga na kahit na ano sa kanya. Kaya sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mudaharatul kuffar diddul muslimin dimna nawaqidil Islam.
ang pagtulong sa kuffar laban sa mga Muslim ay kabilang sa mga nawakidul Islam. So malinaw ito. Kabilang sa mga nakakasira sa pagiging Muslim. Faqala, sabi nga niya sa kanyang libro, an-nakidul thamin, ang pangwalo na nakakasira sa pagiging Muslim. Mudaharatul musyrikin, pagtulong sa mga musyrik, wa muawanatuhum alal muslimin, at ang pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim. Ito ang ibig sabihin talaga ng mudaharatul musyrikin, pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim. Kasi para sa terorista, basta tumulong ka sa kuffar, kafir ka rin. Kung di ba gago. May kuffar na tapilok, na dapa, tinulungan mo tumayo, o kafir ka, babariling ka na sa ulo. Di ba gago. Ganun yung pagkaunawa nila. Ang mudaharatul musyrikin, ang ibig sabihin nito isa lang, pagtulong sa musyrik laban sa mga Muslim. Kung baga makukompromise o mapipinsala ang mga Muslim. Pero kung tutulong ka lang sa kanila para sa kabutihan naman, walang problema. Kaya nga sa sobrang kaligawan na ikinakalat ng mga terorista, yun nga, nakukwento ko sa inyo palagi, yung tungkol doon sa kambal, doon sa Saudi Arabia, pinatay nila yung magulang nila. Pero yun yung pinatay nila yung magulang. Yung nanay nila, napatay nila. Yung tatay nila, critical. Pero huling nabalitaan ko, nabuhay naman, alhamdulillah. Tapos meron pa silang isang kuya na sinaksak. Ayaw sila payagan ng magulang nila na pumunta ng Iraq, sumama sa ISIS. Kaya pinatay nila yung nanay nila. At gusto nilang patayin yung buong pamilya nila, kung di ba mga gago. Napatawan na ng parusang kamatayan yun, 2021. Naparusahan na sila ng parusang kamatayan. Kambal pa yun. Ibig sabihin, pareho sila ng takbo ng isip. Wala man lang ni isa sa kanila yung kumontra. Kumbaga, wala namang ni isa sa kanilang kumontra. Itong dalawang to, nagkukontrahan naman to. Pero sila, sa sobrang brainwash, kumbaga, wala na sa kanilang nakapag-isip ng maayos. Nagtulungan pa sila, nagsabwatan. Bakit? Kasi, yun nga, natanim na sa isip nila na ang mudaharatul musyrikin, lahat ng uri ng pagtulong sa musyrik. At sa analogy, ligaw na analogy ng ISIS, kapag hindi ka sumali sa kanila, ibig sabihin nakikipagtulungan ka sa musyrik, ibig sabihin kafir ka, ibig sabihin munafik ka, ibig sabihin pwede ka namin patayin. Kaya yung mga yan, bandang huli, ang Diyos niyan kamatayan eh. Yung mga terorista, hindi si Allah ang Diyos nila, ang Diyos nila kamatayan. Gusto lang nila kamatayan at pagkawasak. Mang-alipin ng kapwa, manggahasa, at iba pa. Bandang huli, wala naman silang dinudulot na kabutihan sa umma. Puro pinsala. Puro pinsala. Kasi tingnan nyo, tuwing nang sumasalakay ang mga terorista, nagigipit ang mga Muslim. Nagigipit ang mga Muslim. Halimbawa na lang yan, sa Maynila, nagkaroon ng nalala mo yung isa yung Rizal Day bombing. Sunod-sunod yun, pati LRT, binomba. Mula ng araw na yun, pati yung mga Muslim na talaga sila, na didiscriminate. Tinatawag silang terorista. Tapos mula sa araw na yun, yung iba-ibang, may mga nauna pang mga pambubomba din doon. Kumbaga dati, pag pupunta ka sa mall, napunta na kayong mall, di ba, chinecheck lagi yung bag. Kayo ako pupunta sa MOA kasi MOA ang daming building. Pagpunta mo sa kabilang building, check ng bag, nakakainis. Dati walang ganun. Dire-diretso ka lang sa mall, labas-pasok ka. Ngayon, hindi. Mula nang nauso yung mga bombahan ng panahon na yun, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, yun na, nagsimula na yung mga check ng bag. Nakaabala nakainis. Wala namang silbi kasi gaganon nila nagwardya yung bag mo, paano yung nasa ilalim? Diba? Naabala lang yung tao. So yun, nauso yun dahil sa kanila. Nauso yun dahil sa kanila. O yun, tapos naghanap kami ni Mrs. ng mauupahan sa Pasig. Nihirapan siya humanap ng mauupahan. Kasi Muslim. Nakwento ko na ito nung nakaraan. Nagtanong-tanong pa sa kanya yung taga saan ka ba? Sabi nung nagpapaupa.
Taga Santa Mesa, Tagalog po. Taga Maynila talaga. Ganun ba? O sige, pwede ka rito. Saka lang siya pinayagan mag-upahan dun sa paupahan. Nalaman na hindi naman pala siya taga Cotabato, taga Marawi, taga Hulo. Nadidiscriminate lalo yung mga Muslim. Nadidiscriminate sila lalo tuwing ng kumikilos ang terorista. Yung Hamas, di ba? O sabihin na natin, sige, nagjijihad talaga yung Hamas. Pero yung ginawa nila noong 2023, di ba, anong nangyari sa Gaza ngayon? Halos burahin sa mapa. Nagkaroon ng president ang Israel na lalong salakayin ang Gaza dahil sa ginawa ng Hamas na pangingidnap ng mga sibilyan at pambobomba, pagpapalipad nila ng rocket. O ngayon, yung Hezbollah, sabihin na lang natin, tanggapin na natin na sinasabi nila Muslim sila. O ang Hezbollah, galing sa Lebanon, nagpapalipad ng rocket papasok ng Israel. O gumanting Israel, sinong patay? Sibilyan, hindi naman Hezbollah . Kasi yung mga yan, kapag gumanting Israel, ang Hamas, nagtatago lang yan sa ilalim ng tunnel. Yung mga sibilyan na nagtatago sa ospital, nasa labas, sila yung kawawa, sila yung tinatamaan ng bomba. Sila yung tinatamaan ng bomba. Kaya wala talagang tama yung sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. May kita mo talagang battle ang ginagawa nila kasi walang resulta . Walang resultang mabuti. Yung pagsalakay ng Hamas noong 2023, sinasabi nila kailangan ma-pressure ang Israel at ang international community na ibigay yung mga hinihiling nila para sa Gaza. Walang nangyaring pressure. Natuwa pa ang mga Hudyo na nagkaroon sila ng dahilan para salakayin ang Gaza. Bandang huli, anay ang mga terorista. Nandun sila sa loob ng kahoy, sobrang sira ng kahoy, wawasakin mo na lang, tatanggalin mo na lang yung kahoy. Damay lahat para lang mawala yung anay. Walang kabutihan sa mga terorista. Walang kabutihan sa mga terorista. Kaya nga, alhamdulillah, itong pagtalakay natin, nilaliman na natin at nilawakan. Kasi ganito talaga ang kahulugan ng Mudaharatul Musyrikin. Ito ay sa isang konteksto lang. Ito ay pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim. Pero kung tumutulong ka lang sa kanila o sumusunod sa kanila, sumusunod ka sa batas trapiko, sumusunod ka sa gun ban, hindi yun kufur. Kasi pag sunod naman yun sa kabutihan . Ang masama, yun nandun ka sa simbahan. Nakikikanta ka doon, hallelujah, o kung ano-ano pa. Ito yung dalil nga dito, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Sino man sa inyo ang loyal sa kanila, ay siya nga ay kabilang sa kanila. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Tunay na si Allah ay hindi naggagabay sa mga makasalanan. Alhamdulillah, dito sa Dhalimin na ito, maaari nating maunawaan dahil ang dhulm, primarily ang tinutukoy sa Quran ay ang shirk. So, maaari natin ito maunawaan, tunay na si Allah ay hindi naggagabay sa mga nagtatambal sa Kanya. Tinanong si Sheikh Sulaiman bin Abdullah Ali Sheikh, amman adhara alamatin nifaq mimman yadda'il Islam. So ito na. Ano daw ang gagawin sa mga tao na makikita sa kanilang mga palatandaan ng nifaq? Anong gagawin sa mga nagpapakilalang Muslim pero nasa kanila ang tanda ng nifaq? So maraming mga tanda ng nifaq, di ba, sa mga hadith. Yung pagiging sinungaling, yung hindi pagtupad sa usapan. Tapos sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, yung pagiging late palagi sa sala, yun ay palatandaan ng nifaq. Anong gagawin sa kanila? Pag si Khalid si Khalid laki, kamatayan. Parusang kamatayan. Hindi siya. Nag-iikama ka na. Hal yuqalu anhu munafikun amla. So merong tao, halimbawa kapitbahay natin, lahat ng katangian ng munafik na sa kanya. Tatawagin ba natin siyang munafik o hindi? Tatawagin ba natin siyang munafik o hindi? Kumbaga yung
harap-harapan sabi mo sa kanya, munafik siya o kaya awayin mo siya ano paman. Magtatago na lang yun. Mandaharat minhu alamatan nifaq, sabi ni Sheikh. Sino man ang lumitaw sa kanya ang anumang tanda ng pagiging munafik. Mandaharat minhu alamatan nifaqid dalatu alayhi. Sino man ang makita sa kanya anumang palatandaan ng nifaq. Kairtidadihi enda tahsib alal mu'minin, katulad ng halimbawa ng kanyang kumbaga irtidad, kumbaga parang kinakahiya niya na ituturing siya na napapabilang sa mga Muslim. Irtidadihi enda tahzibi alal mu'minin, kumbaga nahihiya siya o nagdadalawang isip siya na makilala siyang Muslim, parang ganun yung kahulugan nito. Wakidlanuhum enda ijtima'il adu, at hindi sa pagtatraidor sa kanila sa pagharap sa kalaban. Kalladina qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kung alam lang sana namin na magkakaroon ng labanan, hindi namin kayo sinundan. Hindi kami sumama sa inyo. So kabilang ito sa mga palatandaan ng nifaq, pagiging munafik. Pero ito actually malalaking tanda na ito eh. Malalaking tanda na ito. Sino ba namang gago yung matatanggi o kumbaga magdadalawang isip na ipakilala ang kanyang sarili na Muslim? Eh di may problema nga. May problema. At sino man ang manlilin lang o magtatraidor sa mga Muslim sa oras lang na labanan, eh di may problema rin. Malalaking tanda na ito. So kung ang mga ito, bawa din yung ngayon nagsasabi na kung alam lang namin na magkakaroon ng labanan, hindi sana kami sumama sa inyo. Wa kaunihi idha galibal musyrikuna iltaja'a ma'ahum. At ito pa, malaking tanda ng nifaq, na kapag nagtatagumpay ang mga musyrik laban sa mga Muslim, dumidikit sila sa mga musyrik. Babatiin nila yung musyrik, congratulations, nanalo kayo sa mga Muslim. Eh di ba kasamaan, matinding kasamaan talaga ito. Wa in galabal muslimuna iltaja ilayhim. Pero kapag manalo naman yung mga Muslim, ganun din, didikit na naman sila sa mga Muslim. Wa madhihil lil musyrikina ba'dal ahyan. Kaya din kabilang sa malaking palatandaan ng nifaq, yung pagpuri. Pinupuri nila, sabi dito nga, ba'dal ahyan, minsan. Lalo naman yung palaging pumupuri sa mga musyrik. Yung laging pumupuri sa mga musyrik, kabilang sa mga tanda ng nifaq. Wa mawalatuhum min dunil mu'minin. At pagkuha sa mga musyrik bilang kakampi, sa halip na sa mga Muslim. Sa halip na sa Muslim siya nakikipagkampihan, sa musyrik siya makikipagkampihan sa kuffar. Pero syempre, tinutukoy dito, yung walang katarungan na pakikipagkampihan. Kasi limbawa nga, nabigay na nating sample nung nakaraan. Yung criminal Muslim, hold upper, Muslim, hinold up niya yung kuffar. Eh di tulungan natin yung kuffar laban sa Muslim, hindi yun kufur. Kasi pinapatupad natin dito katarungan. Katulad ngayon halimbawa nung yung nangyari. Merong isang sahaba ito Pero yun nga, si To'ma. So nangyari minsan na meron daw siya na merong nawawala na panangga. Tapos ipinatago niya ito sa Hudyo. Tapos yung hinanap na ng may-ari, ang napagbintangan nila bandang huli, yung Hudyo. Napagbintangan yung Hudyo na nagnakaw. Pero yun nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre hindi naman siya agad-agad naghatol. Napagtibay nila na yung nangyari, yung nawawalang panangga, ipinatago nito doon sa Hudyo. Pinawalang sala yung Hudyo at kumbaga nadiin yung si To'ma. Nadiin si Tom. So yung mga sahaba, nagkakasala rin sila. Siyempre, yung hikma doon, makita natin unong gagawin. Na hindi porke Muslim, kakampihan na natin kahit mali. At yung kuffar, kahit nasa tama sila, hindi natin kakampihan kasi kuffar.
So dapat maging makatarungan tayo sa bagay na ito. So yung pakikipagkampihan sa kuffar, sa halip na sa Muslim, ibig sabihin meron naman pwedeng maging kakampi na Muslim, pero mas gusto mo maging kakampi ng kuffar, ayun, maaaring palatandaan din yun ng nifaq. Washbahu, hadihil alamat alladhi dhakarallahu annaha alamat linnifaq. At iba pa mga katulad nito na nababanggit na kabilang sa mga tanda ng nifaq, wasifatul lil munafikin, at iba pang mga katangian ng mga munafikin na nababanggit sa Quran at Sunnah. Fa innahu yajuzu itlaqun nifaqu alayhi wa tasmiyatuhu munafikan. So kung yung tao ganito, ito lang, nililinaw ko lang, kapag yung tao ganito, meron siyang ganitong mga katangian, at ang mga katangian nga na ito, malalaking mga katangian na ng nifaq. Merong maliliit, yung hindi pagtupad sa usapan, yung pagsisinungaling, pero kung ganito kalaki na mga palatandaan ng nifaq, so pwede raw siyang tawagin nga na munafik. Pwede na siyang tawagin na munafik. At actually, kung gagawin ito in public, pwede rin. Bababalaan ng mga tao in public, pwede rin. Kasi yung pinsala ng tao na ito, matindi rin. Matindi. Kasi itong pinsala na ito, ng munafik na nasa ganitong level na, yung lipunan na, yung estado na ng mga Muslim ang kanyang sinasalakay. Hindi lang individual. Hindi lang individual. Kaya nga, sa batas, kahit sa batas ng tao, ang anumang kasalanan na laban sa estado ay malaki rin yung pananagutan. Malaki rin ang pananagutan. Kaya nga doon sa di ba, yung nabanggit natin nakaraan, yung nagnakaw ng public property, bawa takip ng manhole, maaring yung kasalanan nun mas malaki pa sa kasalanan nung nagnakaw ka ng bakal doon sa kapitbahay mo. Kasi yung ninakaw mo sa kapitbahay mo, private property yun. Yung ninakaw mo sa kalsada, pag-aari yun ng publiko. So mas malaki ang kasalanan ng namiminsala sa publiko, waliyadu billah. Kaya nga sa ibang bansa, sana mauso dito yun eh. Sa ibang bansa, matindi sa kanila yung delikadesa. Lalong-lalo na sa Japan, tsaka South Korea. Kapag ang politiko na involved sa mga kontrobersya, iskandalo sa politika, na pagbintangan siya na nangurakot, magpapakamatay yun. Hindi na magre-resign, papakamatay talaga. Papakamatay. Para lang mapagtiba yung kanyang delikadesa. Actually, meron si Hitler, meron siyang magaling na general, si Erwin Rommel. Ganun din, delikadesa. Dahil sa delikadesa, nagpakamatay siya. Pero sinasabi naman ng ibang historian, pinilit siya ni Hitler kasi pag di siya nagpakamatay, papatayin buong pamilya niya. Kasi nangyari noon, napagbintangan siya, nakabilang sa mga nagtatangka sa buhay ni Hitler. Kaya ang nangyari, pinagano siya. Pero kung ako ganun, tatakas ko na yung pamilya ko. Kung nando ka sa level na general ka, marami ka namang pwedeng maging utusan eh. O mapagkakatiwalaan na i-secure yung pamilya mo, dito makas ka. General siya. O kung general siya, pwede nga siya mag-aklas talaga kay Hitler eh. Yung ilang batalyon na sundalo niya, ihiwalay na niya. Katulad ng nangyayari noon sa Roman Empire. Na talaga sila. Napoprotektahan nila yung sarili nila. So ito yung pagpapatuloy natin doon sa Mudaharatul Musyrikin al Muslimin. Mga ilang araw pa natin ito matatalakay inshallah kasi ito masalimuot na usapin pero inshallah magiging mas malinaw pa inshallah. Tuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.